ating mga mainit na balita ngayong tanghali. Investigasyon sa 3 police generals na manoy sangkot sa illegal drug trade tinapos na ng National Police Commission on NAPOLCOM. Mahigit sa 300 pulis na sangkot sa iba't ibang kaso ihaharap kay Pangulong Duterte. Pangulong Duterte, ipinatigil na ang usapang pangkapayapaan sa CCP, NPA, and DFP. Mas maigting na law enforcement operations laban sa mga rebelde ipinagutos. Bagyong Bising patuloy na lumalakas ngunit hindi magla-landfall ayon sa Pag-asa. Malacanang, Kamao at PNP responders pasok na sa semifinals ng UNTV Cup Season 5 matapos na tiklupin ang kani-kanilang mga kalaban sa quarterfinals. At sa ating serbisyong kasangbahay, mga residente sa Pandi at Hagonoy sa Bulacan na paglingkuran sa libreng medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magandang tanghali, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang driver ng motorsiklo at angkas na naaksidente sa Giginto, Bulacan. Narito ang report ni Nestor Torres. Narespondihan ng UNTV News and Rescue Team ang isang vehicular accident sa Barangay Santa Rita, Giginto, Bulacan noong Sabado. 2 lalaking sakay ng motorsiklo ang sumemplang at bumangga sa isang pampasaherong jeep. Agad na tinulungan ng grupo ang driver nito na kinilalang si Reggie Pida na nagtamon ng mga sugat at gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan. Habang ang angkas naman itong si Alvin Govanes ay tinulungan ng Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council. Matapos malapatan ng pangunang lunas, ay dinala na ang mga biktima sa Bulacan Medical Center sa Malolos para sa karagdagang atensyong medikal. Nestor Torres, UNTV News and Rescue, Bulacan. Tapos na ang investigasyon ng National Police Commission on NAPOLCOM sa 3 tinaguriang narco generals ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay NAPOLCOM Vice Chairman Rogelio Casurao, na isumite na nila sa Office of the President ang resulta ng pagsisiyasat. Hindi na idinetalye ni Casurao ang nilalaman ng kanilang report at ang Pangulo na ang maghahayag nito sa publiko. Kabilang sa mga isinailalim sa investigasyon dahil sa manoy pagkakasangkot sa illegal drugs ay sina dating National Capital Region Police Office Chief Director Joel Pagdilao, dating Quezon City Police District Head Chief Superintendent Edgardo Tino at Chief Superintendent Bernardo Diaz. Bukod sa 3 kabilang din sa idinawit sa illegal drugs operation, sina retired General Marcelo Garbo at daan bantayan si Bumeo retired Chief Superintendent Vicente Loot. Ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na dapat na suspindihin at hindi sa ilalim sa retraining ang mga pulis Calawag. Narito ang report ni Victor Cosare. Hindi kontento si Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ni PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na isailalim sa retraining ang mga tiwaling pulis. Para sa Pangulo, imbis na retraining, dapat suspindihin na ang mga ito sa serbisyo. Nais din ng punong ehekutibo na papuntahin sa Malacanang ang naturang mga pulis. They will be suspended, all of them. Tapos mag-report sila dyan sa Malacanang. Dyan sa opisina ko. Magtindig sila lahat dyan until I decide what to do with them. Bakit ko retraining to be more a better Scalawag than what you are? Police na yun. Inatasan din ng Pangulo ang PNP Chief na i-account kung saan napunta ang ibinigay niyang milyon-milyong pisong pondo sa pambansang pulisya para sa kanilang operasyon kontra iligal na droga. Duda ang Pangulo na ibinulsa na ito ng mga tiwaling pulis. Ang ibig mong sabihin, binulsa mo yung 5,000 o 10,000 depending on the amount of the transaction. Binulsa mo, pinatay mo yung drug pusher dyan, kinuha mo yung droga, pinagbili mo ulit. Kaya iniiwan ninyo dyan patay. Binatikos naman ni Pangulong Duterte ang puna ng Amnesty International sa kanyang war against drugs. Magugunitang noong nakaraang linggo, iniulat ng grupo na binabayaran umano ang mga pulis sa kada drug suspect na mapapatay ng mga ito. Ito ring amnesty, so naive and so stupid. Why would we kill people? Ano itong gobyerno na ito?
tigapatay ng parang aso. There has to be a reason. Find out the reason and find out the truth. You do not ask government to just go ahead and publish anything you want, and it's easy to condemn because people judge best when they condemn. Samantala, aminado naman ang Pangulo na kailangan ng amyenda sa saligang batas upang maipatupad ang kagustuhan niyang buhayin ang Philippine Constabulary sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. At bilang pagtalima naman sa pahayag o sa atas ni Pangulong Duterte, iyaharap ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa kay Pangulong Duterte ang mahigit sa 300 pulis na may kinakaharap na kaso. Mula sa Camp Crame, may report si Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Flor. Bibit-bitin nga sa Malacanang ni PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa ang mahigit sa 300 pulis na may mga minor na kaso. Ito'y alinsunod na rin sa kagustuhan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa halip na isalang sa retraining sa Subic. Ayon kay Bato, paglilinisin nila ng mga water lily sa Pasig River ang nasa 387 na mga pulis mula sa National Capital Region Police Office na may minor lamang na mga kaso. Subalit nais ni Chief PNP na isalang pa rin ang mga ito sa retraining upang maibalik aniya ang disiplina bilang bahagi ng kanila ipinatutupad na internal cleansing. Ang 387 na pulis ay binubuo ng 15 police commissioned officer, 371 police non-commissioned officers at isang non-uniformed personnel. Simula July 1, 2016 hanggang January 30, 2017, nasa 46 ng pulis ang inalis ng NCRPO sa serbisyo, 63 ang nasuspinde. 4 ang na-demote ang ranggo at 79 ang ipinadala naman sa Mindanao. Balik sa iyo, Flor. Lea Ilagan, nagulat na live mula sa Camp Crame. Maaari nang tumawag o mag-text ang publiko sa Counterintelligence Task Force o CITF para i-report ang mga tiwali at abusadong pulis. Mula pa rin sa Camp Crame, may report si Grace Casin live. Grace? Yes, Flor, hinikayat ni PNP Chief Ronald de la Rosa ang publiko na i-text o itawag sa Counterintelligence Task Force hotline number 0998-970-2286 ang lahat ng kanilang sumbong sa mga pulis na nangaabuso, nangungutong at maging ang mga walang disiplinang pulis. Ang hotline number na ito ay gagawa ng aksyon ng CITF ang mga reklamo sa pangunguna ni Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo, ang head ng task force. Nililaw din ni PNP Chief de la Rosa na ang lahat ng sumbong ay dadaan pa sa validation upang matiyak na lehitimo ang mga ito. At upang maiwasan din ang posibleng harassment sa mga pulis, lalo't kung sila ay magsusumbong lamang ang mga taong galit sa kanila. Ang CITF mismo ang gagawa ng investigasyon at maglalabas ng rekomendasyon kung ang mga pulis na sasailalim sa kanilang investigasyon ay kailangan ng tanggalin sa serbisyo. Sa ngayon, aminado pa ang hepe ng pambansang pulisya na kulang pa rin ang taong ng CITF. Gayunman, kailangan na raw nilang simulan ang kanilang trabaho. Sir? Grace Casin, nagulat mula sa Camp Crame. 10 pang barangay sa Quezon City ang idineklara ng drug-free. At mula sa Quezon City, may report si Mon Ocson live. Magandang tanghali sa iyo, Mon. Yes, Wila, 10 barangay ang pumasa sa pamantayan ng Dangerous Drugs Board, Quezon City Anti-Drug Abuse Advisory Council upang maituring na drug-free. Kabilang dito ang Barangay Maharlika, Phil-Am, Teachers Village East, Paligsahan, Laging Handa, Novaliches Proper, Capri, Greater Lagro, Greater Fairview at Barangay New Era. Nagtuturing na drug-free kapag walang presensya ng mga drug facility at drug personality sa isang barangay. Mananatiling drug-free ang mga naturang barangay sa loob ng 3 buwan. Matapos nito ay muling sasailalim sa assessment ang mga barangay upang matiyak na papasa pa rin ang mga ito sa naturang standards. Ilang buwan na nakakaraan ang ideklara ng Quezon City ang 10 barangay na drug-free, kung kaya't out of 142 na barangay sa lungsod Quezon, nabigisan pa lamang ang may tuturing na drug-free. Yan ang latest, balik sa iyo, Wai. Maraming salamat sa iyo, Mon Ocson, live mula sa Quezon City. Matapos ang pagsuspinde sa unilateral ceasefire ng pamahalaan ay ipinatigil na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front of the Philippines o CCP, NPA, NDFP. Narito report ni Bernard Dalis.
I'll just order Philippine contingent, Torresa, Belio and company to fold up the tents and come home. Kasunod ang pagsususpinde sa idineklarang unilateral ceasefire ng pamahalaan, ipinatitigil na rin ni Pangulong Rodrigo Duterte ang usapang pangkapayapaan sa Communist Party of the Philippines. Ngayong buwan nakatakda sanang pag-usapan ang bilateral ceasefire ng National Democratic Front of the Philippines at Government Peace Panel. Ito ay kabilang sa mga agenda na muling pagpapatuloy ng ika-4 na round ng peace talks na isasagawa dapat sa Abril sa Oslo, Norway. Ayon sa Pangulo, ginawa na ng pamahalaan ang lahat sa pagnanais na magtagumpay ang usapang pangkapayapaan. This time, it should end here. Pwede ba? O hindi? Ako, ginawa ko na lahat. Gumastos ang gobyerno, told the soldiers to prepare for a long war. I said it will not come during our generation. I know them already. Muli ring iginiit ni Pangulong Duterte na wala siyang ipinangakong palalayain ang lahat ng bilanggong politikal, kundi ang mga lider lamang upang makasama sa pag-uusap. Una na ring sinabi ng Pangulo na hindi na maaari ang hinihingi ng kabilang panig na palayain ang nasa 400 pang political prisoners. Kaya naman kasunod ang pagpapahinto sa ongoing peace negotiations, pinababalik na sa kulungan ang mga NDFP peace consultants na binigyan lamang ng pansamantalang kalayaan upang makabahagi sa usapang pangkapayapaan. For those who were released by the government, they should on their own volition return here and go back to prison. Or else I'll be forced to... But I'm alerting all the intelligence community to keep track of where they are now. Well, they are on the wanted list. So I will alert the international police to arrest them where they are because they are wanted here. I'll cancel their passports. Now, I don't know if they will be granted asylum there. Dagdag pa ng punong ehekutibo, sarado na ang kanyang desisyon, liban na lamang kung may makikita pa siyang dahilan na makapagpapabago pa sa kaniyang pasya. Unless there is a compelling one, I do not know what would be that reason. But always it would be in the interest of the nation. If I do not feel or I see that there's a joke somewhere, I will not waste my time and compromise the integrity of the government by releasing all for nothing. Ayon naman sa National Democratic Front of the Philippines, wala pa silang natatanggap ng formal notice of termination sa peace talks mula sa pamahalaan. Kasi sangayon dun sa JASIC, yung Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees, kailangan magpadala sila ng written notice sa amin, and then 30 days later saka mateterminate ang talks. Yan ang nasa JASIC kasi yung yung pag-define ng mode of termination ng peace negotiations. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Duterte na nakahanda ang Sandadahang Lakas ng Pilipinas sa anumang isasagawang pag-atake ng NPA matapos na suspindihin nito ang unilateral ceasefire at peace negotiations. Naritong report ni Leslie Longboe. No, I mean, sir, that's a law enforcement, but I have the armed forces. They are considered terrorists. Legitimate law enforcement lang against terrorists. Period. Ipinag-utos na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang law enforcement operations laban sa mga communist rebels. Ito ay matapos ideklara ng Pangulo na itinuturing na niyang teroristang grupo ang Communist Party of the Philippines, New People's Army National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Ayon sa Commander-in-Chief, nakahanda ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas sa mga pag-atake ng rebeldeng grupo. Yung pag-lift na ko ng ceasefire, they can begin their attacks and we are prepared. Karami na natin, may mga jets na tayo. Ihulog ko lahat yan. Ipinaliwanag naman ng Pangulo kung bakit niya inilagay sa kategoryang terrorist group ang Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF.
Isa na rito ay ang ginawang overkill ng mga rebeldeng NPA sa mga tauhan ng militar kamakailan. They announced publicly that they were lifting the ceasefire order February 10. But they were killing my soldiers and policemen in the meantime. Saan ba ang honor mo dyan? And ang problema mo, army to army. So saan na may respeto? Why do you kill a government soldier 73 times? Ano yan? Why do you do that? Ano sundalo, aso? Di wala ka ba lang respeto na kalaban mo in the field of battle? There is always honor. At dahil sa walang habas na pagpatay, humihingi ng hustisya ang mga kaanak ng mga sundalong napaslang. Hatagan og hustisya ang pagkamatay sa ako ang bana. Maura gid na akong gipangayo sa ang hustisya nga makamit nako, makabalos akong bana sa ilahang gibuhat nga murag hayop nga gipatay. Pinabulaanan naman ng NDFP ang umano'y overkill ng mga miyembro ng NPA sa 3 sundalo. Yan ang sinabi ng militar. Ngayon, kung kanyang pinaniwalaan at hindi niya inimbestigahan, wala kami magagawa. Pero never yan nangyari. Medyo exaggeration yan eh. Tulad ng ginagawa ng militar ba na nagplant ng evidence at saka nagmamanufacture ng witnesses para kahit na inosente ay makulong at manatili sa detention. Yan ang problema eh. Yan ay isang bagay na dapat talagang bantayan ng Pangulo. Samantala sa kabila ng pagbawi ni Pangulong Duterte sa unilateral ceasefire ng pamahalaan at sa pagpapahinto sa usapang pangkapayapaan, nananatili pa ring bukas ang punong ehekutibo sa mga rebeldeng magbabalik loob sa pamahalaan. Mamili kayo. 50 years. Hindi natapos to. Kayong mga sundalo dyan sa bukid. I am offering you peace. Wala na kayong bumaba na lang kayo, maghanap ako. I will find money to place you in settlements and I will proceed with the land reform. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. Susunod, Bagyong Bising patuloy na lumalakas, ngunit malabong mag-landfall ayon sa Pag-asa. At biyahe ng mga pampasaherong jeep sa EDSA, lilimitahan na ng MMDA simula ngayong linggo. Sisimulan na ngayong linggo ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang paglilimita sa mga pampasaherong jeep na pumapasada sa EDSA. Bilang bahagi ito ng kampanya ng pamahalaan na mapaluwag ang trapiko at mapabilis ang biyahe ng mga motorista. Aalisin na rin ng MMDA ang ilang orange barriers na nakalagay sa ilang lugar sa EDSA northbound upang lumuwag ang dinaraanan ng mga bus. Unahing magbaklas ng mga barriers sa EDSA Guadalupe na dinadaanan ng mga jeep na may rutang Pateros at Fort Bonifacio sa Taguig. Here in Guadalupe, nakipag-usap na po kami sa mga involved na organisasyon ng jeepneys. Tatanggalin na namin and it will be now available to at the very least to the buses. Bukod sa Guadalupe, pinag-aaralan rin ng MMDA na ipatupad ang pulisiya sa Pasay Rotonda at Ayala Avenue sa Makati. Sinabi ng MMDA na aabot sa 1,000 jeepney ang maapektuhan kapag naipatupad na ang bagong regulasyon. Nakatakdang makipagpulong ngayong araw sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga driver at operator ng Samahan ng mga Tsuper at Operator sa Pilipinas o STOP. Kaugnay ng gagawing pag-phase out sa mga jeepney mula sa Quezon City. May report si Joan Nano live. Go ahead, Joan. Yes, Lord, kasalukuyan na nga sa baba ngayon dito sa Central Office ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board dito sa Avenue, Quezon City. Itong pakikipagdialogo ng Presidente at ilang miyembro nga ng Samahan ng mga Tsuper at Operator ng Pilipinas
Kaugnay pa rin dito sa panukalang jeepney phase-out at modernization plan sa lahat nga ng mga jeep na may edad 15 taon pataas. Kanina Flor, daan-daang mga pasahero ang na-stranded dahil sa isinagawang tigil pasada ng grupo upang ipakita nga ang kanilang matinding pagtutol sa plano ng pamahalaan na alisin na sa mga kalsada ang mga lumang jeep at palitan ng mga ito ng hybrid o electronic jeepneys. Kabilang nga sa mga lugar na naapektuhan ng tigil pasada ang ilang bahagi ng Monumento Caloocan, Pilcoa sa may Commonwealth Avenue, ilang areas dyan sa Maynila, gayon din sa may Malabon at ilang lugar sa may Bulacan. Nagkaloob naman ng libreng sakay sa mga na-stranded na commuters ang ilang mga truck mula sa MMDA, Philippine National Police at ilang mga sasakyan mula naman sa mga lokal na pamahalaan ng Caloocan, Malabon at Ubando, Bulacan. Naman nga sa ating mga kababayan ang nainis dahil nga sa abalang idinulot ng tigil pasada habang ang iba naman ay nagdesisyon na lamang na uuwi. Samantala, sinasindi naman ng MMDA ang pagpatupad ng number code ngayong araw para sa lahat ng mga pampublikong sasakyan upang bigyang daan nga ang mga pasahero na kabiyahe pa rin ngayong araw sa kabila ng transport strike. Una nang sinabi ni June Magno, ang presidente nitong staff, na tutol sila sa panukalang jeepney phase-out at modernization. Sinasabi nga nakapaloob sa naturang plano na mangangailangan ng nasa 7 milyong piso ang isang operator upang mabigyan ng nasa 20 unit ng hybrid o electronic jeep na may prangkisa. Nagsimula itong pakikipagdialogo ng mga opisyal ng LTFRB floor ay nakausap nga natin itong presidente ng staff at sinasabi nga niya na ang una talaga nilang plano ay tatagal itong kanilang strike sa loob ng 1 linggo. Pero dahil nabigyan na sila ng pagkakataon na makausap itong mga opisyal ng LTFRB ay maaaring hanggang ngayong araw lamang tumagal itong kanilang isinasagawang tigil pasada. At maihabol ko na lang din kasi ito ay kaka-announce lang din ni LTFRB Chairman Attorney Martin Beltra. Aprobado na rin ng LTFRB ang pisong dagdag pasahe sa jeep, hinilingan ng ilang transport group. Kaya naman sa Miyerkules ay inaasahan na balik na po sa 8 pesos ang minimum fare sa mga pasaherong jeep. Partikular po yan dito sa Metro Manila, sa Region 3 at sa Region 4. Flor? Joan Nano, nagulat mula sa Quezon City. Pumanaw na noong Sabado ng gabi ang isa sa mga malubhang na sugatan sa sunog sa pabrika sa loob ng Export Processing Zone Authority sa General Trias, Cavite. Kinilala ang kanaunang nasawi sa sunog na si Jerome Sismayet, 37 anyos. Ayon kay Cavite Governor Jesus Crispin Remulla, pumanaw ang biktima dahil sa severe burn injury. Isa si Jerome sa mga line leader sa factory na una munang pinalabas ang mga kasama sa nasusunog na gusali. Nakalagak ngayon ang mga labi ni Sismayet sa kanilang tahanan sa Maragondon, Cavite. Tiniyak ng Department of Environment and Natural Resources o DNR na tutulungan nila ang mga manggagawa na maapektuhan ng pagpapasara sa ilang minahan sa bansa. Naritong report ni Ray Pelayo. Nangako ang Department of Environment and Natural Resources o DENR na hindi pababayaan ang mga empleyadong umaasa sa mga minahan na ipasasara ng kagawaran. Ayon kay Secretary Gina Lopez, magkakatrabaho rin ang mga ito dahil ide-develop nila ang mga lugar ng isasarang minahan para sa green economy. Pinabulaanan din ng kalihim ang mga lumabas na ulat na nasa 1.2 million ang mga mawawala ng trabaho sa pagsasara ng mahigit sa 20 minahan sa bansa. Ayon sa kalihim, nasa 0.06% lamang o 234,000 ang kabuuang bilang ng naka-empleyo sa buong mining industry sa bansa base sa datos ng pamahalaan noong 2014. Subalit mas marami naman anya rito ang bilang ng mga naapektuhan dahil sa pinsalang dulot ng mga minahan sa kalikasan. There are so many more people that have been adversely affected for decades. We cannot and we must not build an economy where some people benefit and everyone else suffers. You know, when we close down the mines, we're not gonna leave them alone. Hindi naman sila iiwanan. My experience is that a green economy creates many more jobs and is much, much more sustainable. I mean, I have communities earning 30 million a year, 40 million a year.
And in the Yolanda area where we invested in ecotourism, in less than a year, they've gotten the money back and they go up to the millions of pesos in terms of salaries. Noong nakaraang linggo, ipinag-utos na ng DENR ang pagsasara ng nasa 23 minahan sa bansa matapos ang isinagawang mining audit ng kagawaran. Napatunayang nagiging sanhi ang mga ito ng malawakang pagkasira ng mga kalikasan at pamayanan. Nagpahayag naman ng suporta si Pangulong Rodrigo Duterte sa mga hakbang ng DENR laban sa mapaminsalang mining activity sa bansa. And she's very adamant. Today she's insisting on the closure of so many. And I support her. She's a pro-people, pro-poor policies that I said when I took her in. You can have your way, just be fair and make it legal. That's about the only standard that we follow. What is legal and what is fair. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. At sa iba pang balita, bibigyang pagkilala ng Bureau of Customs ang mga empleyado nito na nakapagsilbi sa ahensya ng 20 hanggang 40 taon na sa pagdiriwang ng ika-115 anibersaryo nito ngayong araw. At mula sa Maynila, may report si Aiko Miguel live. Magandang tanghali sa iyo, Aiko. Magandang tanghali, Wyla. Pagkatapos ng flag raising ceremony ng mga empleyado ng BOC kaninang umaga, ay binuksan na ang programa para sa pagdiriwang ng kanilang 115 founding anniversary ngayong buong linggo. Isa-isa ring tinawag ang mga empleyado na may mahigit na may 2 hanggang 40 dekada nang nagsisilbi sa loob ng ahensya. Sa Biyernes ay bibigyan sila ng pagkilala sa gaganaping Gabi ng Parangal. Bagaman wala naman si Commissioner Nicanor Paeldon, kanina ay pinangunahan ang programa ni Deputy Commissioner Gerardo Gambala. Ipinarating ito sa mga kapwa niya opisyal at empleyado sa BOC ang kahalagahan ng kanilang tema na United Towards Transformational Change. Ayon kay Deputy Commissioner Gambala, hindi man nila kaagad na mababago ang pananaw ng publiko na isa sa mga itinuturing na corrupt agency ang BOC, ay unti-unti nila itong ayusin at linisin ang pangalan ng ahensya sa pagtatanggal at pagpapataw ng parusa sa mga mapapatunayang sangkot pa rin sa anumang uri ng smuggling o corrupt practices. Nakatakda rin na magsagawa ng outreach programs ang BOC sa mga kalapit na residente sa kanilang tanggapan. Ayon naman kay BOC spokesperson Colonel Neil Anthony Estrella, matagal nang hindi bumibisita ang isang pangulo sa BOC. Kaya naman Wyla, inaabangan na ng mga kawani ng Bureau of Customs ang nakatakdang pagbisita ni Pangulong Duterte sa ahensya sa darating na Miyerkules upang marinig ang kanyang mensahe, lalo na kaugnay sa inaasahan nitong pagbabago sa ahensya sa sunod ng mga isyu ng korupsyon. Yan muna ang latest live. Balik sa Wyla. Maraming salamat sa iyo, Aiko Miguel, live mula sa Maynila. Target ng Bureau of Internal Revenue Large Taxpayer Service na makakolekta ng mahigit na 1 trilyong piso ngayong 2017 mula sa malalaking corporate taxpayers. At mula naman sa Malacanang, may report si Rosalie Coz live. Go ahead, Rosalie. Yes, may natanghali, Wyla. Ngayong araw ay ilulunsad ng Bureau of Internal Revenue Large Taxpayer Service ang 2017 tax campaign at pangunahan ito ni Pangulong Rodrigo Duterte sa PICC Pasay City mamayang hapon. Para sa taong 2017, 1.105 trillion pesos ang target ng large taxpayer service ng BIR mula sa 2,300 large corporate taxpayers at contributors. 62.44% ito ng BIR's revenue collection. Noong nakalipas na taon, 963 billion pesos ang nakolekta ng BIR LDS. Sa kabuuan naman, target ng BIR na makakolekta ng 1.829 trillion pesos para sa 2017. At para ma-accomplish ito, kailangang ma-improve ang taxpayer satisfaction, bigyan ng proteksyon ng revenue at public trust, at abutin din ang collection targets at expand ang settlement program. Wyla? Maraming salamat sa iyo, Rosalie Coz, live mula sa Malacanang. Muling ipinagpaliban ng Sandigan Bayan ang pre-trial ngayong araw sa kaso ni Janet Napoles at dating APEC Party List Representative Edgar Valdez kaugnay ng umano'y maanumalyang paggamit sa pork barrel funds. Ayon sa Anti-Graft Court, ito ay upang bigyan pa ng sapat na panahon ang marking of evidences. Itinakda ang pre-trial sa March 8. Batay sa kasong isinampa ng Ombudsman sa Sandigan Bayan, sinasabing tumanggap ng nasa 57.78 million pesos
na kickback si Valdez mula sa paglalaan ng kanyang PDAF sa mga non-government organization ni Napoles. At ngayon naman, alamin natin ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ihahatid ng ating kasangbahay na si Deb Riveral, live mula sa Cebu City. Maayong ugto, Deb. Yes, daghang salamat Flor ug maayong udto sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Nakita na ang intern doctor nga gikidnap sa 4 ka armado nga lalaki ni adtong Sabado sa parking area sa usa ka ospital sa Cebu City. Nakita ng biktima nga giilang si Julian Inaki Larazabal Garcia sa Sitio Dandan, Barangay Poblacion, Carcar City, Cebu nga samdan ug aduna pay tap-tap sa mga mata. Nahibaluan nga kini paryente sa usa ka tag-iya sa ospital sa Dakbayan sa Cebu. Gidala ang biktima sa ospital aron matanaw ang kahimtang niini ug mopailam sa debriefing. Sa pagkakaroon padayon gihapon nga gisusi ang posibleng motibo sa pagkidnap, mausab ang pagbuhi sa biktima. Sa laing bahin, nagbuhat og field training exercise ang Philippine Coast Guard sa sobra sa 1,000 nga miyembro niini nga gihimo sa lalawigan sa Bataan. Tumong niini nga mapahingusgan pa ang gihimo nila nga proteksyon sa mga isla sa Pilipinas. Ani ang report ni Joshua Antonio. Kabilang sa prioridad ng Philippine Coast Guard ang pagmomonitor sa mga teritoryo ng Pilipinas, kabilang na ang West Philippine Sea, upang mapalakas pa ang ginagawang pagpapatrolya at maproteksyonan ng maigi ang ating mga teritoryo. Nagsagawa ng field training exercise ang PCG sa mahigit 1,000 miyembro nito. Isinagawa ang pagsasanay sa bayan ng Bagak sa lalawigan ng Bataan na nagtagal ng 2 linggo. Kabilang sa ginawa nilang pagsasanay ay ang close water battle, water search and rescue, land navigation at coastal ready patrol. Natututo sila ng tinatawag na close water battle, natututo sila ng water search and rescue, natututo sila ng land navigation, natututo sila ng coastal security patrol. Ayon sa PCG, nasa mahigit 10,000 na ang kanilang pwersa sa buong bansa. Subalit patuloy pa rin ang ginagawa nilang recruitment. Patungo dun sa ating goal na maproteksyonan yung mga kababayan natin tsaka yung maritime community sa mga piracy at terrorism dun sa South. Sa kasalukuyan ay nasa 36,000 kilometers coastline ng ating 7,100 na mga isla at 25,000 coastal barangays ang kailangang bantayan ng PCG laban sa maritime infractions. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Bataan. Dili magpaulahi ang Binyan City sa Laguna sa disaster preparedness. Nakatukod na kini og emergency command center o kumpleto na sab ang mga gamit sa pagresponde sa panahon nga adunay kalamidad ug katalagman. Si Sherwin Kulubong sa maong report. Sa tala ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA, nasa 20 bagyo ang pumapasok sa bansa taon-taon. Kabilang sa mga apektado ng bagyo kada taon ay ang mga lugar sa paligid ng Laguna de Bay na madalas binabaha sa tuwing may sama ng panahon. Kaya naman una nang nanawagan ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga local government officials ng Region 4A na paghandaan na ang mga kalamidad bago pa man ito dumating sa bansa. Isa ang lungsod ng Binyan sa lalawigan ng Laguna sa agad na tumugon sa panawagan ng ahensya. Nakapagpatayo na ito ng sariling command center. Mayroon na rin itong kumpletong kagamitan sa pagresponde sakaling magkaroon ng mga kalabidad o sakuna. Ngayon po, lahat po ng pagresponde sa pulis, sa baha, sa sunog, lahat po ng disaster na you could imagine, kahit po police assistance, ready po tayo lahat. Meron po tayong dispatch system, may sapat po tayong mga gamit, may sapat po tayong mga skilled na mga tao para makatulong po natin. Hinihikayat naman ni Dimagila ang kanyang mga kababayan na agad na ipagbigay alam sa kanilang command center ang anumang sakuna sa kanilang lugar upang mabilis itong maaksyonan. Kinakausap pa kayo, nagtatype pa lang, binibip na yung kabilang kwarto saying, let's say fire. I-click niya yung fire, tapos kukunin niya yung details. Alam na sa kabilang room, then meron po tayong pinakamataas na camera sa Binyan. Kapag may usok, makikita na po niya, sasabihin lang kung anong barangay, lalagyan ang coordinates, kukunin na siya ng camera, then i-dispatch na po siya.
Samantala, suportado naman ng pamahalaang panlalawigan ang naging hakbang na ito ng syudad. Nagpaplano na rin ang Laguna Provincial Government na maglagay ng Emergency Command Center sa bawat distrito sa lalawigan. Sherwin Kulubong, UNTV News and Rescue, Binyan City, Laguna. Og kana ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik din ha sa inyo floor. Daghang salamat, Deb Riveral. Susunod, Malacanang, Camaao at PNP responders pasok na sa semi-final round ng UNTV Cup Season 5. At sa ating serbisyong kasangbahay, mga residente sa Pandi at Hagonoy sa Bulacan nabigyan ng libreng serbisyong medikal ng UNTV at MCGI. Bigo ang defending champion AFP Cavaliers na makapasok sa semifinals matapos at talunin ng Malacanang Camaao sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5. Kasamang pumasok sa semis ng Camaao ang PNP responders na binutas ang fire hose ng BFP firefighters para makuha ang mahalagang panalo. Narito ang report ni Bernard Dadis. Big setup. Hirap. Oh, beautiful shot. Pumasok this time around. He regains possession. Pasok na sa semi-final round ng UNTV Cup Season 5 ang 3-time runner-up PNP Responders at Season 3 runner-up Malacanang Camaao. Sa quarterfinals ng UNTV Cup Season 5, hindi na pinahirit pa ng dalawang koponan ng do-or-die game ang kani-kanilang kalaban, ang BFP Firefighters at defending champion AFP Cavaliers. Sa Game 1, tinambakan ng 12 puntos 82-17 ng PNP ang BFP upang apulahin ang kanilang pag-asa na makabante pa sa semis. Ang responders na may twice-to-beat advantage ay maagang nagpaputok ng mainit na opensa sa pangunguna ni two-time MVP Olan the Sniper Rumiping na tumikada ng 29 points, 5 rebounds, 1 assist at 3 steals. Nagambag naman si Anton Tolentino ng 16 points at 4 na rebounds at steals. Hindi naging sapat ang combined 45 points mina Gilbert Malabanan at Kurt Amores upang pigilan ng team ng mga pulis na matagal nang uhaw sa kampyonato. Give praise to the players kasi talaga kumbaga sa ipinakatalala yung pagiging composure nila doon sa game. Which is tayo naman hiningi ko sa kanila yung composure. At the same time yung maglaro sila as a team. Medyo maganda rin pinakita namin this season. We were able to beat the number 1 team. We were able to reach this far. Sulya. Tan. Sealed. Blocked. At sa second game, mistulang naulit naman ang senaryo noong Season 3 quarterfinals kung saan nabigo ang Season 2 champion AFP Cavaliers na idepensa ang kampyonato nang talunin sila sa knockout game ng Malacanang. Noong March 29, 2015, tinalo rin ng Malacanang ang Cavaliers na noon ay defending champion rin sa score na 91-88. Kahapon naman, binugbog na matinding opensa at depensa ng Camaao team ang Cavaliers upang dominahin ang lahat ng quarters at tapusin ang laban sa nakakangilong score na 73-54. Sa higpit ng depensa ng Camaao team, nalimitahan lamang sa 9 points ang ex-pro player ng AFP na si Boyet Bautista. Sa 3-point area, 3 lamang mula sa 19 attempts ang naibuslo ng AFP habang ang Malacanang ay nagpasok ng 8 out of 21 attempts. Maging rebounds, assists, steals at blocks ay hindi nakaporma ng husto ang Cavaliers sa Malacanang. Tinanghal na best players of the game sina Christian Luanzon na kumamada ng 17 points, 4 rebounds, 2 assists at 1 steal. At si Ian Garrido na may 12 points, 6 rebounds, 1 assist at 4 na blocks. And we knew for a fact na papasok sila sa game na to, determinado sila dahil backs against the wall eh. So sinabi ko sa kanila, kailangan naming ipantayan yung intensity na gagawin ng AFP dahil being to defend their crown. Buti naman nag-respond yung mga player and naglaro talaga sila para sa bawat isa. Nandun yung effort, kaya lang kung makikita natin sobrang baba ng percentage ng players. Inside and out, yung perimeter shooting, lahat. Saka
I have to give credit to Malacanang. Sa susunod na linggo, magsasagupa na sa semifinal round ang PNP Responders at Judiciary Magis, habang ang BOC Transformers naman ang makakalaban ng Malacanang Kamao. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. At alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa mula kay William Tio. Good afternoon, William. Good afternoon, Wyla, and to all our kasangbahay. Here are the top stories from around the globe. President Donald Trump calls on U.S. border officials to check people entering America very carefully as travel ban remains suspended. He said the courts were making the job very difficult and should take the blame if something should happen. The Federal Appeals Court on Saturday rejected the Trump administration's request to reinstate the ban affecting people from 7 mainly Muslim countries. This means that President Trump's directive will remain suspended and visa holders from Iraq, Syria, Iran, Libya, Somalia, Sudan, and Yemen will be allowed to enter the U.S. until the full case has been heard. Meanwhile, more than 100 children have been dying yearly from a mystery illness in India's eastern Bihar state between mid-May and June. Diwash Rai has the full story. मुजफ्फरपुर में सन 1995 से बच्चों के बीच उच्च नैतिकता दरों के साथ एक तीव्र मस्तिष्क संबंधी फैलने बीमारी के बारे में सूचित किया गया था, जो भारत की सबसे बड़ी लीची खेती फैसल मौसम के साथ जुड़ती है। जनवरी 31 में एक प्रकार के विश्व स्वास्थ्य मेडिकल आधारित जर्नल में प्रकाशित हुई एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी और भारतीय शोधकर्ताओं का कहना है कि उष्णकटिबंधीय फल लीची एक खाली पेट पर खाने की वजह प्रमुख कारण हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्र की गरीब पृष्ठभूमि से अधिकांश बच्चों ज्यादा सा पीड़ित हो गए हैं। खोजकर्ताओं ने उन बच्चों में जिनके पास रहस्यमय बीमारी के विकास हो रही थी उनमें अनुसंधान की और तुलना किया, और जिन बच्चों 2014 की मई और जुलाई के बीच नहीं हुई थी। रिपोर्ट के अनुसार रक्त के नमूने रसायन और कीटनाशकों में संक्रमण या जोखिम के कोई संकेत नहीं दिखाया, लेकिन बीमार पड़ने वाले हर बच्चों ने लीची खाया था और ज़्यादा सा बच्चों ने पेड़ से गिरा हुआ फल खाया था। रिपोर्ट ने कहा है कि बीमारियों की साथ जुड़ने से 24 घंटे पहले शाम के खाने के साथ खपत किए गए थे। स्थानीय डॉक्टर निष्कर्षों के बारे में सचेत था। एक उसमें टॉक्सिन पाया गया है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है। तो खाली पेट में यदि काफ़ी लंबे समय तक खाना नहीं खाया है और खाली पेट में है तो ऐसे भी ग्लूकोज का लेवल घटा रहता है और वो लेने से और भी घटा देता है, जिसका इफेक्ट ब्रेन पर होता है। लेकिन सभी लोगों को यकीन नहीं था कि लीची स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न कर रहा है। और इस तरीके की जो भ्रामक खबरें हैं उससे जो है लोगों को एक डर का माहौल पैदा हो जाता है, इसलिए इसको रोका जाना चाहिए तत्काल। और इसमें जो उनको मानना है कि रिपोर्ट लीची खेती के द्वारा जीवन गुजारा करने वालों को चोट पहुंचा सकता है। तो अगर जो उन्होंने आउटकम निकाला है वो बिल्कुल ही जो है सत्य नहीं है, क्योंकि लीची विशेष करके जो मुजफ्फरपुर की लीची है वो न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है और पिछले करीब 200 वर्षों से लोग इसका सेवन कर रहे हैं और कभी इस तरीके की कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई। और पिछले वर्ष 2016 में इतनी अच्छी फसल हुई थी और कोई भी इस तरीके की समस्या नहीं आई। सार्वजनिक स्वास्थ्य पर आधारित अधिकारियों कहता है कि अपने बच्चों को शाम को खाना और सीमित संख्या लीची खाने में ध्यान रहना चाहिए। खाद्य और कृषि संगठन ने अनुसार विश्व लीची उत्पादन के 91% के लिए भारत और चीन से निर्यात होता है। दिवस राय, UNTV समाचार और उद्दार, मुंबई, भारत। In other news, a capsule hotel in Tokyo offers beds embedded in library shelves packed with books. Ryuji Sasaki reports. 日本のあるホテルが成長している電子書籍を無視し、伝統的な紙の書籍の文化を好む昔風のゲストにアピールをしている。日本の有名なカプセルホテルブック&ベッド東京は本棚の列にはめ込んだ押し入れほどの大きさと同じ寝台を提供している。ホテルの壁、
天井、そしてほとんどの飾りはあらゆる大きな本がいっぱいで、正確に言うとさまざまな言語の3200本である。日中は共通の部屋が昼間に来る訪問者向けのラウンジとなっており、一緒に読書をすることができるのです。大きい部屋にゲストがたくさんいる感じなので、特に直接的な関わりがなくても同じ空間を共有していることで、ある種のリラックスした空間ができているのかなというふうに思いました。そのホテルは東京にある多くのホテルと同様に歓楽街の裏路地に隠れているが、それでも若い旅行者を引き寄せている。Kind of find capsules a bit constrictive, a bit scared of how confined it is. So we thought this was a good medium between the two, and there's definitely a lot of big spaces for you to stay in, and it's definitely a nice place to stay in if you like to read. ブック&ベッド東京の CEO 浅井圭様は彼のホテルを泊まれる本屋と呼び、そのアイデアがどのように生まれたのかを説明した。コンセプトにした、ホテルがあったら面白いんじゃないかなと。僕個人的にもね、そういうのがあったらぜひ使いたいなっていう思いもあったんで、そういうところからの着想ですね。そのホテルは1年前に開かれ、69部があり、いくつかは隅の方に隠れ、心地の良い読書部屋にするためである。一泊の料金の範囲は部屋によって3800円から4800円、もしくは33から42米ドルである。昼間の訪問者は隅から隅までクッションがあるところを1時間500円で利用できる。リュウジ・ササキ UNTV ニュース&レスキュー日本。 And those are the stories making headlines around the globe. Back to you, Wyla. Thank you, William Theo. Mahigit 100 residente sa Pandi, Bulacan ang natulungan sa libreng medical mission ng UNTV katuwang ang Members Church of God International. Samantala mahigit 60 estudyante naman sa isang paaralan sa Hagonoy nabigyan din ng libreng gupit. Narito ang report ni Nestor Torres. 2 linggo nang pabalik-balik ang sipon, ubo at lagnat ni Ginang Mary Rose Santiago at ng 2 anak nito. Madalas ding iniinda ni Aling Rose ang pananakit ng batok dahil sa alta presyon. Kaya nang mabalitaan na may libreng medical mission ang UNTV at Members Church of God International sa kanilang barangay sa Santo Rosario, Pandi, Bulacan, ay walang pag-atubili itong nagtungo upang makapagpakonsulta sa doktor. May sakit po kasi yung anak ko, nilalagnat, tapos may sipon. Kung sa doktor ko naman po dadalhin sa Pande, wala rin kaming panggastos. Dito po kasi libre, kaya dito na po kami pumunta. Ako kasi masakit lagi yung bato ko. Gusto ko sanang pa-check up din. Nagpapasalamat ako dahil nabigyan kami ng opportunity na makapagpa-check up dito. Kung wala pong ganito, baka wala po kaming pagkakataon na magpa-check up po sa doktor. Natapos naman ang 3 buwang paghihirap ni Christopher Moreno nang mabunot na rin sa wakas ang kanyang sirang ngipin. Yung isang ngipin ko po sumasakit. Madalas pong kumikirot po. Hindi po ako makatulog. Brad Eli, Kuya Daniel, salamat po. Kasama niyang nagpabunot ng ngipin ang kaibigang si Jerry Texon. Umabot sa 131 kababayan natin sa bayan ng Pandi ang napaglingkuran sa medical at dental consultation at iba pang libreng serbisyo. Samantala, nagsagawa naman ang grupo ng libreng gupit para sa kalalakihang estudyante ng Romana Trilliana High School sa Hagonoy, Bulacan. Isa sa napakalaking tulong sa aming mga mag-aral na magkaroon po ng libreng gupit, lalo na po sa mga walang kakayahan na makasunod sa pinag-uutos ng tamang gupit ng paaralan. Nagpapasalamat po sa libreng gupit na inandog ni Kuya Daniel Rason. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang paggalinga sa kapwa. UNTBC News, may balita saan mang panig ng daigdig. Magandang tanghali.